Mapagpalang araw po. Si Kuya Dor. Praise the Lord. Malakas na naman po siya, no? Kaya, sabi ko nga, dati kasi pumupunta ako dito, mga 11. Kaya kumisan, siyempre hindi ko naman alam na medyo nalilit ang kanyang tulog. Kaya nag-uusap kami, kumari sa susunod ay araw na, yung araw sa hapon. Ito nga, para makabawi po siya ng tulog. At praise the Lord. At nangyari nga, ilang Sabado na kaming ganito, at patuloy kaming nagsishare tungkol po sa salita ng Panginoon Diyos sa Biblia. Ito po ang gamit ng Biblia. Bilang nagbabahagi ng salita ng Diyos, yan po yung malaking benepisyo sa bawat tao. Ang alam kasi ng tao, itong ganitong pangangaral, walang paginabang. Kundi ang sabi nila, istorbo lang yan. Kung titignan mo sa isang banda, parang walang paginabang. Pero in the long run, masigit ang paginabang. Bakit? Buhay po ang pinag-uusapan dito Hindi po buhay panlupa. Ang pinag-uusapan dito, pang-eternal, pang-eternity, pang-spiritual. Ano po? Kaya, in the long run, doon mo mapapala ang paginabang. Parang trabaho yan. Nagtatrabaho ko sa isang kumpanya. Kailan mo makikita ang paginabang mo? Pag nagretiro ka. Pero habang nagtatrabaho, sumusweldo ka, ganun lang. Malalasap mo lang ang saya talaga pag retirado ka na. Ano po? Sige, bago tayo papalaot sa Biblia, tayo muna'y lalapit sa Diyos sa magitan ng isang panalangin upang samahan tayo'y matuto sa lahat ng bagay. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, buksan ang puso't isip ng bawat isa, upang aming pong magpaginabangan ang iyong turo't aral. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang sabi po rito sa Biblia ay, tignan po natin yung sa 1:12. Ang sabi po rito, ang kasulatan. Ganito po ang sabi ng ating Panginoong Yesus. 1:12:49. Sapagkat hindi ako nagsasalita sa ganang sarili ko lamang, kundi ang Ama nagsugo sa akin, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Ito po yung salita ni Jesus. Sinasabi niya sa mga tao noon, nakausap niya, yung kanyang dalang aral. Hindi po galing sa kanya. Galing po yan sa Diyos. Sa Diyos galing. Kagaya na sinabi niya, ang Ama nagsugo sa akin, ang siyang nagutos o may utos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. Ngayon, yung mga turo ni Jesus noon, meron pong hindi naniniwala, pero naniniwala sila sa Diyos. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. Ganito po ang sabi ni Jesus Christ sa kanila. Ito pong 8. Ito yung parang debate ito Debate ng mga kapwa niya Hudyo na marunong din po sa kasulatan. 29. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo nga mga anak ni Abraham, tularan ninyo ang kanyang ginawa, ani Jesus. 40. Ngunit pinagsisikapan ninyo kung patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. O kita niyo po, yung salita ni Jesus nung panahon niya,
na galing mismo sa Diyos ang sabi niya, pero bakit niyo ako gustong patayin? Oh, ibig lang sabihin, hindi po sila naniniwala sa kanya sinasabi. Na samantalang yung sinasabi niya ay tungkol sa salita ng Diyos. Kundi ang sabi niya, gusto ninyo akong patayin. Oh. Ayun, nakapira sila, 41. Ginagawa ninyo tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga hanak sa labas, tugon nila. Ang Diyos ang aming ama. O kita nyo? Tinatawag din nila Diyos ang ama. Pero hindi sila naniniwala kay Jesus. 42, sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Ibig sabihin, nagsasalita na po ng totoo si Jesus. Pero bakit itong mga taong ito na mismong kalahi niya na sinasabi nila ang Diyos ang aming ama, pero bakit tayo nilang maniwala kay Jesus? Samantalang sabi niya, yung salita ng Diyos ang dala ko. Alam niyo po ba bakit hindi siya naniniwala kay Jesus? Kasi po pag sinasabi ni Jesus na ama ko ang Diyos, lumalabas po, anak siya ng Diyos. Hindi nila gusto yon. Kasi si Jesus po nakita nila sa piling ni Maria Jose. Nanganak si Maria. Pagkatapos sasabihin niya, anak ako ng Diyos. Kaya doon po sila hindi naniniwala kay Jesus. Doon sila hindi naniniwala na si Jesus anak ng Diyos. Kasi sa kanila pong kostumbre, pag sinabi mo ang Diyos ay ama mo, lumalabas kagaya ka rin ng iyong ama. Yun hindi nila matanggap. Tignan niyo po ha. Dito pa sa isang talata, sabi nila, sa chapter 10 ng 1, may nakasulat dito eh. Ito, sa 31, ang mga Hudyo'y muling kumuha ng bato upang batuin siya. 32, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang pinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? 33, sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuin, kundi sapagkat paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang. Yun. Hindi nila matanggap pag tinatawag niya ang Diyos na kanyang ama. Oh. Kasi sa kanila po, pag gano'n ang salita, pag sinabi mo ang Diyos ay ama mo, kagaya ka ng iyong ama, Diyos ka rin. Kaya hindi po nila matanggap yan. Kita nyo? Maliwanag ang salita ni Jesus. Hindi nila matanggap. Kaya, balikan natin yung 8. Anong sabi nila sa 8? Anong sabi niya? Nagdedebate sila dito eh. Sabi naman dito sa 1:8. Excuse me. Sa 43 naman, bakit di ninyo maunawaan ang sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaral ko. Oh. Kasi nga ayaw nila sa kanya. Kaya pati aral niya, kahit sabihin niya, ang aral ko galing sa Diyos, hindi sila naniniwala. 44. Ang sabi ni Jesus, ang diablo ang inyong ama. Kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa. At kalaban ng katotohanan. At di matagpuan sa kanyang katotohanan kahit kailan. Kung siya'y nagsisinungaling, likas ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. 45. Ngunit ang sinasabi ko ang katotohanan, kaya't hindi ninyo ako pinaniniwalaan. No? Kita nyo? Totoo na po ang sinasabi ni Jesus sa panahon niya. Pero bakit tayo pa nilang maniwala? Yan nga po ang dahilan.
Kaya ayaw nilang tanggapin si Jesus. Kasi nga, pag tinanggap nila si Jesus, maniwala sila na si Jesus ay Diyos. Samantalang si Jesus nakita nila, ipinanganak ni Maria. Sa piling ni Maria at sa piling ni Jose. Kaya ang pagkakilala nila kay Jesus, tao. May pinanganak ni Maria eh. Ano ba si Maria? Tao? Hindi, tao. Pero hindi nila alam na yung si Jesus na kanyang pinagbubuntis, hindi po galing kay Jose. Sa kanilang pagkaalam nila, kaya siya nabuntis, dahil may asawa siyang si Jose. Nagkaroon sila ng animon, at ang naging bunga si Jesus. Pero merong nakapaloob doon na hindi nila maunawaan. O tingnan nyo na lang po. Nung si Jesus po, ganito nakalagay sa Mateo 1:18. Ganito ang pagkapanganak kay Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, si Maria nagtatagpuan, nagdadalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapaya si Maria, kaya ipanasya niyang iwalayan ito ng lihim. 20. Samantalang iniisip ito ni Jose, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi siya bunga ng taho. Hindi siya bunga ni Jose, nagkaroon ng honeymoon at naging bunga ay si Jesus. Wala. Bago pa sila ikasal, nasumpungan siya nagdadalang tao, pero hindi nadala niyang tao, hindi mula sa tao, kaibigan. Ay, napagbilan niya ako. Ang nakalagay, mula sa Espiritu Santo. Yun po yung hindi alam ng tao. Yun ang hindi nila alam. Kaya yung mga taong kababayan ni Jesus noon, mga Hudyo, kababayan din ni Maria, hindi nila matanggap yung sinasabi ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Totoo bang anak siya ng Diyos? Eto po. Nung araw na nakausap ni Jesus ang mga apostol niya, kagaya nila Pedro, tingnan niyo po ang nangyari dito. Nagtanong si Jesus sa kanila. Ano po sabi nila? Ay, ganito. Ito. Sa Mateo 16:15. Kayo naman, anong sabi ninyo tungkol sa akin? Sabi ni Jesus. O, yun ang tanong ha. Para sa inyo ha. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Oh. Sa 17, sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi iniiyag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking Ama na sa langit. Oh. Ang tanong ni Jesus para sa inyo, sino ako? Ang tinatanong ni Jesus dito, sila Apostol Pedro, yung kanyang grupo. Yung sagot ni Pedro, inulit ni Jesus. Galing pala mismo sa Diyos yung sagot ni Pedro. Oh. Sino ngayon si Jesus ng Biblia? Ang sabi ng Diyos, anak ko yan. Oh. Kung anak niya, di natural ang tawag ni Jesus sa Diyos, Ama. O ito, tingnan natin yung isang panalangin. Kung ano bang tawag ni Jesus sa Diyos sa langit. O, tinawag niya bang Ama ang Diyos? Ito po. 1:17:1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating ng oras, parangalan mo ang iyong anak upang maparangalan ka naman niya. O, kita nyo? Tumingala siya sa langit. Kinausap niya ang Ama, ang kanyang Ama. O, Ama, o ano nakalagay o? Ama, o, dumating ng oras. Parangalan mo ang iyong anak. Sabi ni Jesus.
upang maparangalan ka naman niya. Pinarangalan ba ni Jesus ang Diyos? Oo. Pinatutuon niya nga para pagpaparangal sa Diyos yan. Oh. Kanya lang, sa panahon na siya po'y nangangaral na nag-ministry dito sa ibabaw ng lupa, yan ang hindi po matanggap ng mga tao. Ano sabi nila? Nagkukunwari kang tao. Oh, nagkukunwari pa na. Hallelujah. Si Jesus magkukunwari, magsisinungaling. Hindi pasyado ng mga ano yata yan Purihin ng Panginoon. Ano pa nakalagay? Kaya dito po sa nakalagay sa 1, balikan natin para ma-refresh lang po tayo. Anong sinasabi nila? 1 Gs. Meron tayong binasa kanina dito, yung para lang tayo ma-refresh. Ano sabi nila? Sinagot siya ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. So kita nyo? Pinagbibintangan pa nila si Jesus na lapastangan. Nilalapastangan ng Diyos? Nagsasabi lang siya ng totoo? Kaya napakahirap po. Kaya ang sabi ni Jesus, doon sa chapter 20, na makausap ni Jesus si Tomas na isang apostol, na isang maduda. Ito po yung kwento ni Tomas na maduda. Simulan natin sa 1:20 at saka 20, simula sa 24. Ngunit si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita butas ng mga pako sa kanyang kamay at naisuot din dito ang aking daliri. Hanggat hindi ko naipasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran. 26, makalipas ang 8 araw, muling nagkatipo sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapilid ang mga pintuan, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27, sinabi niya kay Tomas, tignan mo ang aking kamay, ilapit dito ang aking daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, huwag ka nang mag-alilangan, maniwala ka. 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Sino daw yung mapapalad na tao? Yung naniniwala kay Jesus kahit hindi siya nakita. O ngayon, yung mga kausap niyang kababayan niyang mismo, kababayan niya, hindi naniniwala. Mapalad ba sila? Hindi. Purihin ng Panginoon. Pero ako, si Kuya Ngador, naniniwala kami. Kahit hindi namin nakita si Jesus, naniniwala kami. Bakit? Ito nga, isang aming pinapaksa O kundi kami naniniwala, papaksayin ba natin dyan? Hindi. Ibig sabihin, kami pong dalawa ni Kuya Ngador at saka si Ate Aida na kanyang asawa nakakapaghinig dito sa tindahan, mapalad kami. Bakit? Naniniwala kami. Di kami naniniwala. Ba't namin binabasa yung kasaysayan ni Jesus? Di ba? Naniniwala kami. Ano siya? Nasabi ng Diyos siyang Kristo ang tagapagligtas. Amen. Pero yung mga Hudyo noon, na mismo kababayan ni Jesus, wala silang tagapagligtas. Bakit? Hindi na sila naniniwala kay Jesus.
Hindi sila naniniwala. Alam nyo, mahirap yan. For me, kung Biblia lang po ang pagbabatayan, pinaka-the best na maniwala tayo sa Kanya. Kung di nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, susuko nyo na. Wala pong tagapagligtas kundi si Jesus lamang. Tandaan nyo, kaibigan, walang tagapagligtas kundi si Jesus. Anong sabi ni Jesus 1:14-6? Ako ang dahan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Isipin nyo na lang ang salitang yan. Walang makakapunta sa Ama sa langit kundi sa pamamagitan ko. Hindi pa ba kayo maniniwala kay Jesus niyan? Ay ewan ko na lang. Nasa inyo po yan, buhay ninyo yan, buhay namin ito. Kanya-kanya tayo ng buhay. Bahala tayo sa ating mga buhay. Basta kami, tinitiyak ko, naniniwala kami kay Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. Salamat, Panginoon Diyos, at tinuruan mo kami na naman. Matyaga mo kami tinuturuan. Magtsatsaga ka sa amin, at patuloy kami tinuturuan. Salamat po, Panginoon Diyos, ang ngalan ni Jesus. Amen. Kayong mga nakikinig ng video ito, nanonood pala at nakikinig ng video, dito tayo sa tahanan ni Kuya Ngador. Dati po siyang barangay chairman dito sa barangay 94, Sony, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye!